Ang kwento, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng nakababatang anak sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mana na para sa akin." Kaya hinati ng ama ang kanyang ari-arian sa kanilang 2. Hindi nagtagal, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanyang pag-aari at naglakbay patungo sa isang malayong lupain. Doon, winaldas niya ang kanyang kayamanan sa magulong pamumuhay. Nang maubos na ang lahat ng kanyang pera, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain na iyon, at nagsimula siyang maghirap. Kaya siya ay nagtrabaho sa isang mamamayan ng lugar na iyon, na nagpadala sa kanya sa bukirin upang mag-alaga ng mga baboy. Ninais niyang mapuno ang kanyang tiyan ng kinakain ng mga baboy, ngunit walang nagbibigay sa kanya. Nang siya ay matauhan, sinabi niya sa sarili, "Ilang upahang manggagawa ng aking ama ang may sobra-sobrang pagkain, samantalang ako ay namamatay sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, 'Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo, gawin mo na lamang akong isa sa iyong mga alipin.'" Kaya siya ay tumayo at bumalik sa kanyang ama. Ngunit habang siya ay malayo pa, nakita na siya ng kanyang ama at nahabag ito sa kanya. Tumakbo ang ama, niyakap siya, at hinalikan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo." Ngunit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, Dalhin ninyo ang pinakamagandang damit at isuot sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at sandalyas ang kanyang mga paa. Katayin ninyo ang pinatabang guya. Magdiwang tayo. Sapagkat ang anak kong ito ay parang patay na at muling nabuhay, siya ay nawala at muling natagpuan." Kaya sila ay nagsimulang magdiwang. Samantala, ang nakatatandang anak ay nasa bukid. Nang siya ay malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang alipin at tinanong kung ano ang nangyayari. Sumagot ito, "Dumating na ang iyong kapatid, at ipinakatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil siya ay nakabalik ng ligtas." Nagalit ang nakatatandang kapatid at tumangging pumasok. Kaya lumabas ang kanyang ama at pinakiusapan siya. Ngunit sumagot siya, "Tingnan mo. Ilang taon na akong naglilingkod sa iyo at hindi kailanman sumuwi sa iyong utos. Pero hindi mo man lang ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapagdiwang kasama ang aking mga kaibigan. Ngunit nang dumating ang anak mong ito na nagwaldas ng iyong ari-arian, ipinakatay mo pa ang pinatabang guya para sa kanya." Sinabi ng ama, "Anak, lagi kitang kasama, at lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit kailangan nating magdiwang at magsaya, sapagkat ang kapatid mong ito ay parang patay na at muling nabuhay, siya ay nawala at muling natagpuan." Aral ng kwento. Ipinapakita ng talinghagang ito ang walang kondisyong pagmamahal at kapatawaran ng Diyos. Ang ama ay sumasagisag sa Diyos na laging handang magpatawad at tumanggap muli sa kanyang mga anak, gaano man sila kalayo sa kanya. Ang nakababatang anak ay sumisimbolo sa pagsisisi at pangangailangan ng awa, samantalang ang nakatatandang anak ay kumakatawan sa mga taong nahihirapang tumanggap ng biyaya dahil sa sariling pagmamatuwid. Itinuturo nito na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat, hindi batay sa gawa, kundi sa kanyang pag-ibig at habag.